Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Puria, author promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Pangdiyos, banal na Panginoong Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at bumabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng new law removes mandatory spiral progression in K-12 curriculum. DepEd new law teaching method change. Yan. So ngayon, ang DepEd ay may bagong batas na susundin sa kanilang teaching methods, kung saan naging batas na ngayon ang Republic Act 12332 na naglalayo na tanggalin ang mandatory teaching methods o yung mandatory spiral progression of K-12. Yan. Sa batas na ito ay ang mga katitsaran ay mag-a-adapt ng mga pagtuturo na makapagbibigay na aangkop o lubos na maunawaan at makapagbibigay ng kaalaman sa mga estudyante. So, yan. So ang DepEd ay magsasagawa ng teaching methods in K-12 na mas epektibong pamamaraan ng pagtuturo upang matuto ang mga estudyante. Gayunman, hindi pa rin totally naalis yung spiral progression. Pwede pa rin namang tuloy rin yun ng iba. So ngayon ay ang itong batas ng bato, nagbinago nila yung ilang provision sa sa batas sa K-12 yata yun, na para dito sa bagong method na gagawin ng mga katitsaran dahil sa nagpil yung spiral progression. So under spiral progression, may nagpil di man ito sa pagbibigay ng kaalaman dahil sa naging malawak ang teaching methods at hindi nakapokus sa mga teachers, ang mga teachers sa isang subject. Parang hindi nila napupukusan yung mga subject dun sa spiral method, kundi nagge-generalize sila. So hindi nila na parang na ma-master yung isang subject, kundi lahat dapat ay parang advisory, yung isang subject, talagang focus ka para ituro mo. Pero nagge-generalize daw yung mga sa spiral method. At yung pundasyon ng kaalaman na hindi napapatibay at namimit ang pagtaas ng kaalaman. So, hindi dito sa bago, foundational yung kanilang pagtutuunan. At doon sa spiral method, hindi na pagtutuunan yung foundation ng subject. At kumbaga may inuulit-ulit nila sa bawat yun. At yun yung nagiging, tapos nag-fail nga siya. So kaya binago ngayon. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. So isyong ito ng new law removes mandatory spiral progression in K-12 curriculum o DepEd New Law Teaching Method Change ay ating sinusuporta na makabagong bangin sa pagbibigay ng kaalaman sa mga estudyante ng DepEd ang K-12 learning. So ating sinusuportahan base doon sa layo nito kung ano yung makabubuti. So suportahan natin yan at sana ito ay mag-materialize para yung mga estudyante base sa kanilang pagkaan nila sa kaya binago ay hindi agad natututo. So ang batas na naipasa ay naglalayo ng mabisang hakbangin upang matuto ang mga estudyante. So yun. Yan. So sa base sa kanila, kaya nila gustong yung mga teacher mag-adapt ng mga kanilang ang DepEd na mag-adapt makabagong estilo ng pagtuturo para madaling matutunan ng estudyante. Aside from the standards na limit, siguro from the standards ay gawin ng mga teacher yung mga method na
maunawaan nila yung standards, no? Ma-mimit nila yung standards. So, dapat na hindi lang standards for the Philippines, international. Siyempre, doon tayo nagkakaproblema kasi nga tinignan ng international yung ating education, medyo kulela tayo doon sa international. So, yun yung tinitingnan dito sa ating education. So ngayon ang DepEd mula sa mga katitsaran nito ay naway maka-adapt ng mahusay na method sa pagtuturo upang madaling matuto ang mga estudyante at ang paglini ng mga estudyante hindi agad natututo sa method at standards na ipinatutupad ayon sa sinasabing spiral progression. So kanilang i-analyze na mabuti yung mga estudyante regarding doon sa kanilang doon sa mandatong ipinatutupad or doon sa standards halimbawa kung namimit ng estudyante. So base nga doon sa sinasabi, hindi lumimit ng ating ilang estudyante at doon nga sa international yung ating siguro excelente na pinakang past learner na ikulelat pa ron. So yun ang para tinitingnan dyan, kaya siguro kaya nabago. So ngayon dapat yung ating mga teachers ay mag-adapt ng teaching method regarding pag-aaralan nila yung slow learner at saka fast learner in a class, di ba? So, dahil sa may mga dapat na efforts in a class na mga slow learners in the teaching method, the skills na itinuturo, even though may sectioning para pagsamasamahin ng mga learning level, may mga sadyang mahina ang pangunawa na dapat pagtuunan. So, kahit naman halimbawa napakaraming section yan, ay hindi man pare-parehas ng galing yan, pero mayroon pa rin sa bawat baitang, halimbawa first year high school o grade, ay kahit may sectioning, section 1 to section pinakamarami, dahil marami lang estudyante, mimit pa rin nila yung standards, depende sa pagtuturo sa bawat mga sectioning. Pero kung halimbawa titingnan natin sa past year slow learner, may isang libro ka na susundin, standard yun, nababasahan siya doon. Merong mahina nakaka-adapt doon, merong mabilis pag nagtuturo. Ano ba, pagbasa pa lang, di ba? So ngayon ay ang makikita natin kung ang estudyante ay matalino o hindi, may IQ from the passing of the examination. So mayroong passing grade, mayroong excellent 100. So ngayon, yung titingnan mo ngayon kung yung mga bababang grado, ito ba ay slow learner o ito ay tamad ng mag-aaral or yung mga failing grade, di ba? Titingnan mo. So ngayon, sa first grading para nakikita dapat nga, titingnan yung teaching method na ginagawa nito. Kung na-adapt sila, kung halimbawa, pinabasa mo ay hindi makapabasa, hindi base yung A, I, U, U, halimbawa gano'n. So ngayon ay siya ba slow learner o tamad ng mag-aaral? Dapat pag-aaralan ng mga teacher yan doon sa kanilang makabagong method na gagawin para yung standards ma-meet niya from the slow and the fast learner or lalong-lalo na yung iba naman tamad mag-aaral. So tayo, tingin natin yung halimbawa 75 grade, hindi lang slow learner yun, kundi maaaring yun ay tamad mag-aaral. So depende halimbawa depende din sa IQ ng estudyante, hindi man lang pare-parehas. But nakapagsisikap yung mga estudyante to gain that grade. So kung ibabase mo doon sa IQ, makikita mo agad na from 75 to 100, alam mo agad na makukuha ng estudyante. At kung mag-effort, maaari. Kaya dapat tingnan din mabuti ng teacher yung slow learner basically. At syempre yung mga IQ, makikita nila kung dapat nila bigyan ng effort. Halimbawa yung libro na naiintindihan ng iba yung sa kanya mahina, dagdagan niya ng mga module para madali maintindihan. Kaya Tagalogin niya kung English halimbawa para maiintindihan ng estudyante at madali siya matututo. So pagkatapos nung school year, pare silang mabilis bumasa kasi nga naturuan mo yung slow learner na maka-adapt. Kasi halimbawa sa pagbasa pa lang, hindi po pwede pagtapos ng baitang yung isa hindi pare silang hindi marunong bumasa. Dapat pare silang marunong bumasa. Ngayon, ay kung ipapasa mo yon, baka pag taas ng baitang nun, tayo nasa grade mataas na, wala mahina pa rin yung kanya. Lalo siya maging slow. Kasi may slow na siya ron. Kung aangat na siya, lalo nang mahihirapan ang i-adapt yun.
So kaya dapat yung mga slow, pag tingnan mabuti ng ating mga teacher, depende rin doon sa IQ ang adaptation para ng teaching. So, kasi kung may standards ka na dapat sundin, syempre, di ba? Pero sa first grade, ito dapat papasa mo, ito yung dapat matuto ka ng ABC dyan. So paano mo ituturo yung ABC from fast learner to slow learner, di ba? Ituturo ka. Pag tingnan mo yung iba, hindi na marunong yun. Hindi nyo mabigkas yung mga ganun. Important yun siya para matuto siya. Hindi pagtapos ng klase, yun, turo ka ng turo, walang maintindihan. Bigay ka ng palagi siyang bagsak, di ba? So siguro alam naman ng mga teacher kung paano important yung mga slow. And pa sa ating paningin na hinggil dito sa bagong teaching method o sa pag-aaral ay pag-aaralan ng teacher yung slow and fast or tamad mag-aaral. So hindi na paningin ko na titingnan, syempre yung IQ. Yan. Kaya sa ganoon bagay kung mag-adapt ka na mahusay na pagtuturo, yung slow makakasabay siya doon sa fast learner. Even though hindi man siya parehas, syempre palagi kukuha ng 100%. Halimbawa, syempre meron valedictorian, meron naman kasangawa. So at least kahit pa paano, they gain a good grade kahit pa paano sa or makakapasa sila. So even though siguro kung hindi talaga totally fail sila, even na makuha mo man yung 75, standard pa rin siya na makabasa doon nga sa kaya na mayroong standard pass. Pero kahit pa paano ay mamimit niyo yun or else hindi nyo mamit yung 75 doon sa mga slow learner yun, or else tamad mag-aaral, di ba? So dalawa lang naman hindi makakamit yung 75 o mga passing grade. Even though yung passing grade titingnan din kung siya ba talaga ay mahina ng IQ, pero kaya niya makipasa yung baitang at 75 gauge. Pero titingnan din kung ano para ma-adapt niya, para mas lalo siya tumaas yung grade niya para makapag-aral ng sa adaptation ng magandang skills, di ba? Kasi nga kung hindi gaganon yung teacher, yung excellent natin pag kinumpare mo daw sa international, kulelat pa rin, di ba? Eh lalo na yung 75. So ngayon, halimbawa, yung mga slow learning na mapupunan ng katitsaran na mahinang magbasa at sumulat ay dapat bigyan niya ng effort para kumbaga man ay kumbaga parang tutor. Eh syempre yung mga public school student, eh wala naman tutor yan, syempre may hirap halos. So na siya ay may assignment sa bahay na basahin ng ilang bagay na ituturo ng mga teacher at maaaring bigyan ng oras ng teacher ang mga ganyang estudyante. So yung pag nakita na yung mga slow learner, so siguro mag-effort na lang yung teacher bigyan ng counting oras para makahabol sila doon sa mga kayang ipasa from 75 to 100 yung klase, di ba? So yun. At hindi lang 75 kundi makalayon sila ng yung all students may makakuha ng 80%, di ba? Hindi lang passing grade, no? 80% kahit pa paano, kundi para sila ay maging magagaling ng estudyante sa yung teaching method. So yung estudyante mo pag nag-exam ka, hindi lang yung gauge na 75 to pass the level, diba, grade 5, eh kumukuha sila ng mataas ng grado. Kasi nga, natuturuan mo sila na maayos. Hindi lang basta maipasan nila yon, diba? So yung napag-aaralan nila at nakasasabay yung mga mahihina doon sa mabibilis ang pag-iisip, matataas ang IQ. So yung masisipag pa na mag-aral, halimbawa. So yung kaya sa adaptation, so yun yung ating consultation or opinion sa mga teachers na tingnan yung mga ganong level ng estudyante na yung mga slow kung paano nila i-adapt yan sa pagtuturo nila, kung paano makakahabol at siyempre pag-aaralan nila para hindi lang basta makapasa from the class at the level, kumukuha ng mataas na grado because magaling ka magturo. Yung mga slow or mga tamad mag-aral ay napupukpok mo siya para gumanda ng grado nila. So ngayon dapat ay maituro kung paano mga slow learners ay mabilis na
Yun, yun, dapat maituro kung paano ang mga slow learner ay mabilis na matuto. I-adapt ang kapitira ng mga method ng slow learner na mabilis matuto sa teaching method na gagawin niya sa ngayon. Pare sila ng fast learners na agad matuto. Yan. So kung kinakailangan na payak na salita ang gawin, ay yun ang gawin. Para agad maintindihan at hindi maibigat ang na method agad. So kinakailangan ay himay-himay mo dun sa mga slow learner yung iyong mga ituturo dito sa kanilang pag-aaral para maunawaan nila ang 1 times 1, 2 times 2 ay mabilis nila malalaman. Hindi kagad din ba yung kapag madali nilang matutunan. Na-remember ko nung kami ay grade 5 yata. Yung teacher namin nag-ano no, parang nagbabalasan ng 1 times 1, 2 times 2. Babalasan niya gano'n. Oh, ikaw, ano to? Parang gano'n, parang tumanga ka pag hindi mo alam mo, di ba? Hindi mo na masasagot siya. Talagang prompt, ano to? 1 times 1, di ba? Gano'n. Agad makasagot mo. Hindi ka yung impromptu na okay, taas na lang ako. Sir, gano'n. So, ating dalangin ang pagkakaloob ng katalinuhan ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus sa lahat. Tayo ay magkaroon ng magandang kaalaman, tayo ay magkaroon ng isang magandang lipunan, mapabilis natin at makatulong bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa mga kaalaman na ating natutunan, ating napag-aalaman sa lahat ng iba. Mula doon sa basic education to college education, pero kaalaman at nahuhubog din ang ating pag-uugali ng ating school sa isang mabuting tao na edukador. So yan. So kaya ang ating din naman na payo dun sa mga estudyante, mag-aaral ng mabuti at mag-effort kayo sa inyong pag-aaral. Samantalahin nyo na kayo nakapag-aaral at matuto. Sapagkat mahalaga yung pag-aaral at kaalaman para ikaw ay maging isang mahusay na tao. Para na mayroon kang kaalaman sa mga bagay na dapat na matutunan. Hindi lamang sa isang ikakabuhay mo. So, kundi yung marunong kang bumasa, sumulat, etc. etc. So, dapat yan ang ating foundation ng ating education. Marunong kang bumasa. So, mahirap kasi pag hindi ka marunong bumasa at sumulat. Mahirapan kang adapin yung pakikisalamuha mo sa lipunan kung hindi mo kayang basahin yung billboard, halimbawa. Mga ganon. Pero kahit ganon, siyempre, kahit hindi marunong bumasa sumulat, ay kahit paano na-adapt nilang bumilang ng pera. So kahit pa paano, kahit hindi marunong bumasa sumulat, napapag-alaman din naman nilang bumilang ng pera. Pero kahit pa dapat tayo maging marunong sa lahat ng bagay para tayo ay hindi tayo maging mangmang. Sabi nga ng Panginoon Diyos, mamuhay ka ng matalino, siyempre dapat kakaiban natin siya sa paggawa ng mabuti. So ngayon muli, maliwanagan ni Mother Mary ang bansa mula pamanan at mga Pilipino at inimain natin ng mabuting balita. So yun. So yung sana gabayan tayo palagi ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo Banal na Santa Maria. Maliwanagan yung ating bansa mula pamanan ng mga Pilipino, yung pamanan ng mahalan ng mabuti, ipatupad yung pamamahalan ng mabuti, patas na hustisya, karapatan ng tao. Iwasan yung pang-aabuso, korupsyon, at paglabag dyan sa karapatan ng tao. At yung mamamay naman ay iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, paglabag sa karapatan ng tao, at bagkos isuportahan yung pagpapairan ng mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatan ng tao. Muli, sana ay nakapagsabawas naman ang human rights promotion sa limutin hinggil dito sa karapatang pantao o dito sa isyong ito ng bagong batas para sa ating karapatan sa edukasyon, pagbabago ng pagkakahusay ng pagtuturo ay
sana ay tayo ay nakapagbigay naman ng issue na ating dapat tunghayan. So magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.